Imagine, si Senator Amy Marcos, ang gustong mangyari, kinausap yung abogado si Nicholas Kaufman. Together niya, we will bring PRRD home. Ang tanong, paano? Ano gagawin ninyo? Mag-special operation kayo tulad ng Mission Impossible? Extraction? Di ba? Punta ninyo si Tom Cruise. Baka matulungan kayo. Paano extract? Tulad ng ginagawa ni Tom Cruise doon sa Mission Impossible. Masaya mga kababayan si Sara Duterte kasi ngayong araw pala, birthday niya, 47th birthday, at nakapag-celebrate siya ng kanyang birthday sa ibang bansa pa. First time mga kababayan in Netherlands. Kaya blessing in disguise ito mga kababayan sa pamilya Duterte. Bakit naman na niya Mr. Maramillas blessing in disguise? Unang-una, pati sa Netherlands po, nakilala yung kanyang pamilya. O di ba? Naging very familiar ang apelyido ng mga Duterte sa the Netherlands at naging tourist attraction yung ICC. Pero yung mga turista doon po, yung mga DDS man lang. Then nakatulong sa local tourism ng the Netherlands. Kasi ang tourist attraction, si Digong. Lang, hindi nila hindi nila makita personal. Kaya yung ginagawa ng mga DDS po, yung mga pictures ni Digong, yun ang kanilang karga-karga. Pati si Robin Padilla po. Standing nakaupo. Nag-coffee si Robin Padilla. Ang kaharap yung standee ni Digong. May mga DDS na nakikipagsayaw-sayaw sa picture na lang ni Digong. Sabi ng mga netizens, talagaan niyang nangabaliw na niya yung mga supporters ni Sara at saka ni Digong. Nasirado na bait. Ito si Robin Padilla. Karga-karga yung standee. Ni Digong mga kababayan naglalaka doon sa daig. Parang nasisiraan na ng bait. Senador o taga-bitbit ng karton, sabi dito. Ayan si Robin, mga kababayan. Grabe yung pag-idolize po. So ito naman sa bahay ni Digong, mga kababayan sa Davao. Tapos nag-photo exhibit. Nag-photo exhibit sila doon sa dahigo. Pero yung mga biktima ng AJK, wala, hindi kasama rito siyempre. Ganon, mga kababayan. O ngayon, sa kanyang birthday, in-interview si Sara Duterte ng mga reporters doon. Ito po, yung report ng pakinggan natin. Report ng Manila Bulletin. Okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Ano ma'am? Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction Si sa Harry mga Roque news na dala niyo? nag-interview. Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya
na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Imagine, si Senator Amy Marcos, ang gustong mangyari, kinausap yung abogado si Nicholas Kaufman. Together niya, we will bring PRRD home. Ang tanong, paano? Ano gagawin ninyo? Mag-special operation kayo tulad ng Mission Impossible? Extraction? Di ba? Punta ninyo si Tom Cruise. Baka matulungan kayo. Paano extract tulad ng ginagawa ni Tom Cruise doon sa Mission Impossible. Asa pa kayo hangga't hindi napatutunayan ni Digong na inosente siya, not guilty sa kasong crimes against humanity. Mananatili siyang nandyan, nakakulong. So, kailangan patunayan niya yung kanyang innocence. Just like ni Arnie Tevez, nasabi ng mga DDS mga kababayan, kinidnap din. So may bago silang term. Pag ang isang puganti mga kababayan, malamang yun din ang sabihin nila pag si Harry Roque pinusasa ng Interpol at ibalik dito mga kababayan sa Pilipinas. Ang tawag nila, pag inaresto, binasahan ng Miranda rights para rapid sa husgado yung kanilang mga kasalanan, kidnapping na ang term ngayon. Ganon katindi, mga kababayan, ang pagkabaluktot ng kanilang mga pag-iisip. Kinidnap na naman daw, mga kababayan, si Arnie Tevez, kinidnap na naman ang ating gobyerno. So si Amy Marcos pala hindi pinayagan ng ICC na bumisita. Di man sa pamilya, assuming siya. Pero niya, Mr. Maravillas, anong tingin mo kay Amy Marcos? Trojan horse pa rin. Malamang. Kaya okay lang na dumikit si Amy Marcos sa mga Duterte para alam ng ating Pangulo. Ano ba? Alam ng ating Pangulo kung ano yung mga plano. Kasi may kapamilya siya na nakadikit mga kababayan sa mga Duterte. Magaling din niya si Amy Marcos, Mr. Maravillas. Magaling na Trojan horse. Baka niya, Mr. Maravillas, hindi man yung ICC yung hindi pumayag. Baka pati si Digong, duda na rin kay Amy Marcos. Kaya hindi siya kinausap. Di natin alam. Sila lang ang nakakaalam niyan mga kababayan. Anyway, kung tuluyan na si Amy Marcos talagang inabandon yung kanyang pamilya, so be it. Di ba? At pinagpalit ang ating Pangulo sa mga Duterte. So mas matimbang sa kanya, choice na yan. Choice niya yan mga kababayan. Basta tayo po consistent sa pag-suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kitang-kita naman po natin kung sino yung tama. Itong mga aligasyon po ni Sara Duterte laban sa ating Pangulo at sa administrasyon, lahat po baseless defense mechanism niya. Gusto niyang ilihis ang mga isyu sa totoong dapat pinag-uusapan ng ating bayan, yung kanyang mga kalukuhan na ginawa. Di ba po? Hindi niya kasi kayang sagutin ng diretso. Yan mga sinasabi niyang parte siya ng 88% daw ng mga Filipino na gustong harapin niya ang impeachment charges. Saywar. Yan malinaw na saywar, mga kababayan. VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Wala ka man talagang choice kundi sagutin.
Pero kung totoong gusto mong sagutin, noon pa sana. Sinagot mo na sana doon pa lang sa investigasyon ng Congress. Hindi mo man sinagot. Pinigilan mo pa yung iyong mga mga staff. Kaya nga sunod-sunod na itinakbo sa ospital kasi nanikip yung dibdib. Di ba? Yun ang nangyari. Ayan si Sarah. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po naming marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Ito pa yung interview ni Harry. Action ni Presidente. Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. Ngayon, ang sabi, yung ICC kasi, only relatives tapos yung mga abogado ang allowed na bumisita. Gusto sanang makipagkita si Amy Marcos. Kinausap pa nga yung abogado at sinabi mga kababayan na together niya, let us bring PRRD home. Ngayon, tinanong mga kababayan si Sarah kung ano yung papel niya, papel ni Amy Marcos. Kasi, di ba nakipagkita siya kay Attorney Kaufman? Sabi ni Sarah, wala man na niya. Wala mang papel sa kaso ng kanyang tatay. Ay wala pong role si Senator Amy. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Moral support man lang siguro. Pampalakas ng loob, mga kababayan. Si Digong po, reside na sa kanyang kapalaran, kanyang destiny. Ayan yung sabi ni Digong, mga kababayan. We are all ruled by destiny, and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Hindi rightly, kundi wrongly. Ay mali pala, rightly pala, hindi wrongly. Yung destiny niya, tama lang yung destiny niya na napuntahan dahil kasi nga po, ay mali siyang ginawa kasi. At kung halimbawa yung paniwala niya, tama yung kanyang ginawa, dapat madesisyonan po ng International Criminal Court kasi dyan po siya pinailan ng kaso ng mga naging biktima ng war on drugs niya. And ready naman siya, sabi niya noon, ready siyang mabulok. So walang dapat ipag-alala. Mga kababayan, yung mga supporters ni Digong, pati yung kanyang anak na si Sara Duterte, lahat sila. Kasi this is the wish. Ito yung mismong wish ni Digong. Mabulok niya ako. Ready siyang mabulok. Ito na nga po. Kaya tama yung kasabihan po. Be careful of what you wish. Be careful of what you wish for. Because you might just get it. Ganon. In what you say. Sabi ni King Solomon po sa Proverbs 13:3, a careless talker destroys himself. Kaya nga po nagkapatong-patong yung kaso ni patong-patong ang kaso ni Sara Duterte. Galing sa kanyang careless na pananalita. Ganon din yung kanyang tatay. Kill lagi. Yung mga ebidensya laban sa kanya sa crimes against humanity mula mismo sa kanyang bibig. O ganon din si Sara. O ngayon, tinanong siya tungkol sa issue ng reconciliation na sinabi ng ating Pangulo. Sabi ni Sara, marami anyang problema ang Pilipinas kaysa sa mga personal naming problema. Yang problema po ng Pilipinas, marami na nga. Tama siya. Kaya lang, dumagdag pa siya. O diba? Imbis na tumulong. Kaya doon sa survey po ng SWS, 93% ang nagsabi. Dapat niya si Sara magtrabaho na lang. 70% ang nagsabi,
na tigilan dapat ni Sara yung pamumulitika. Kaya yung sinasabi ni Sara na marami anyang problema ang Pilipinas, tama siya, maraming problema, dumagdag pa sila. Ito, natanong sa kanya, mga kababayan, yung tungkol sa reconciliation talks. Ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes, ma'am. Thank you po. Ito, ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Atty. Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Atty. Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Atty. Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Atty. Ganson? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Atty. Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Si Atty. Ganson, gusto lang yun yung mapansin kasi yung PW party list niya, hindi man po manalo. Kaya nagpapapansin, sumasakay siya sa mga controversies. Ganon. O ngayon, ito yung mga reactions ng mga netizens po doon sa sabi ni Digong that we are all ruled anya by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Sabi ni Ferdinand Sia, di nga. Sabi ni Doms Dandan, The Hague is your final destination. Sabi ni Chris Cipres, ganun pala destiny to The Hague. Si PBBM, destiny to be the greatest president of the Philippines. Sabi ni Sai Gulyonan, while we may not have absolute control of our destiny, at least we can purposely determine the direction of our lives through our choices, actions, and the way we respond to circumstances. Tama. Kasi yung kung anong ginagawa mo ngayon, yun ang mag-determine ang future mo. Tama po? Anong ginawa mo ngayon? Gumawa ka ng tama ngayon. Kung tama ginagawa mo, kung gumagawa ka ng tama ngayon, maganda yung destino ng buhay mo. Gumawa ka ng mali, yung consequences ng maling mga gawain, yun ang kakaharapin mo. Tama? At depende sa paniwala mo. You become what you believe. Naniwala ka kasing tama yung maling ginagawa mo. So, diba? So yun ang naging destiny mo kasi naniwala ka sa maling paniwala. Maling gawain. Kung anong tinanim, yun ang anihin mo What you sow, you reap. Gumawa ka ng mabuti, mabuti yung pupuntahan mo. Gumawa ka ng masama, ito ngayon ang consequences ng mga masamang gawain. ICC. You have to face the music. At tulad ni Arnie Tebes, yun ang consequences ng mga aksyon niya. Sabi ng ating Pangulo, time to face justice. Ganon din siya, no? Ganon din, next mga kababayan, si Harry Roque. At malamang sa malamang, kahit dinidelay yung impeachment trial, maubos din yung araw. Aabot din tayo doon sa panahon ng actual impeachment trial para po kay Sara Duterte. Yan ang malinaw dyan. Although, siyempre, galit na yung mga tao, lalo na kay Cheese Escudero. May isa na nga abogado po, si Attorney Rene Bueno, isang vlogger. Dapat daw mag-resign na itong mag-resign itong si Cheese Escudero. Yan si Attorney Rene Bueno, isa rin siyang vlogger. Yan post from Attorney Rene Bueno. For the Vice President in the 19th Senate, resign now, resign. Sabi diyan, your failure to forthwith act on the impeachment complaint as explicitly mandated by the Philippine Constitution is a monumental betrayal of public trust
any culpable violation of your sworn duty. By delaying and obstructing this vital process, you have undermined the very rule of law and denied the Filipino people the right to accountability. Your continued stay in office is a disservice to our democracy. Step down. Resign now. Yan o. Share this post. Ay panawagan na po kay Chis Escudero na mag-resign na lang. Sabi ko nga kanina doon sa unang vlog natin, itong si Chis Escudero, sinayang niya yung pagkakataon. Maganda na sana yung kanyang pangalan. Natalo siya sa pagtakbo bilang Vice Presidente. O ngayon, Senate President siya. First time in the history ng kanyang politika, naging senador na siya ng matagal na panahon. Pero this is the first time na siya mapili na Senate President. Inayos na sana niya yung kanyang records bilang Senate President. Nawala mga kababayan yung dating Chis Escudero na very decisive nung panahon na congressman pa lang siya. Kaya nga sumikat siya noon, naging senador, panahon ni GMA. Talagang ipinaglalaban niya yung tama. Ngayon nabago yung pagkatao ni Chis Escudero. Hindi natin maintindihan kung bakit very indecisive siya ngayon. Pwede sana siya, mga kababayan, na maging presidente, tumakbong presidente. Pwede siyang manalo kung tama ang kanyang mga posisyon at mga pananaw. Lalo na dito po sa impeachment case laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Pwede sana siya. Presidente, Vice Presidente si Martin Romualdez. O kung hindi, si Martin Romualdez yung presidente, Vice President siya. O diba? And later on, President. Depende po. Kaya lang sa pagiging indecisive niya. At hindi maganda yung kanya mga public statement sa issue ng impeachment. Isa mismo yung nag-schedule, gumawa ng calendar. Sabi ni Congressman Paulo Ortega ng La Union, para niya yung magjowa, nakipag-date. Kung sino niya yung nagyaya ng date, siya yung wala. Ready na yung babae na para makipag-date. Naligo na, naka-makeup na lahat, nakagayak ng maayos. Pagkatapos, biglang nag-message, postpone na niya yung date natin. Nakakawalang gana itong si Chis Escudero. Kaya ito ngayon, galit si Attorney Rene Boyno, mag-resign ka na niya. Tama. Yan By delaying and obstructing this vital process, you have undermined the very rule of law and denied the Filipino people the right to accountability. Ano ka ngayon, Chis Escudero? Sayang ka, kabayan. Kalimutan mo na ang politika mo na. Kung may tinatanaw kang utang na loob sa mga Duterte, dapat tao, interes ng ating bayan, ang unahin mo. Kaya lumabas doon sa Politico News, self-preservation na niya ang ginagawa ni Chis Escudero. Yan stalling for survival. Chis Escudero uses Sara Duterte's impeachment to keep power. Para daw hindi mapalitan bilang Senate President. Yan ang sabi dito sa Politico News. Sabi ni ACT Party List Representative Antonio Tinio, Senate delay a calculated scheme to kill Sara impeachment trial. Sabi ni Coco Pimentel, delaying BP Sara's impeachment trial violates Senate rules. Mismong rules na mga kababayan ng Senado ang binayolate ni Chis Escudero. Hindi pwedeng gamitin niyang rason, sabi ni Coco Pimentel, na may mga ipapasa pa daw na mga priority bills. Sa Senate rules niya, dapat isang tabi yung mga regular bills. Mas priority dapat yung impeachment trial. Yan sabi ni Coco, kailangan i-point out ko, baka nakalimutan ng lahat, wala siguro nakapansin. There is a section in our existing rules na ang directive ay kung puno ang schedule ng Senate, puno ang plate number mo, ang plate mo, may impeachment ka at mayroon kang legislative, uunahin mo ang impeachment. He pointed to a specific provision stating that at 2 o'clock in the afternoon or at such other hour, the Senate may order of the day appointed
for the trial of an impeachment. The legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended, and the Secretary of the Senate shall give notice to the House of Representatives that the Senate is ready to proceed upon the impeachment trial in the Senate chamber. Binayolate mismo mga kababayan ni Chis Escudero yung rules nila at maging yung ating konstitusyon. Kaya nananawagan na ang isang abogado, Attorney Rene Bueno. Mag-resign ka na daw, Chis. O you see, napasama tuloy. Mga kababayan, bumantot po yung politika ni Chis Escudero. 88% sa ating mga mamamayang Pilipino ang nagsasabi kailangan nang harapin ni Sara Duterte ang impeachment charges. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.